Pwede na natin. Dawa, Bicol, okay lang. Kala nyo, interview ka para Ay, mas maganda po, ano, Tagalog. Magtatagalog Para mas kita, madami. most of the time, magtatagalog kita para maintindihan ng general audience. Ay, yung ano. Kaya yun na, interview na lang. Pwede. Uy, oo, yung Tingnan mo. uy. Hanapin mo. Uy, Ray, digdigan na Ray. Tapos, vice versa din. Mag-a-ask mo siya. Hey. Sige, mahapot muna ako. The first time nito baga makadigdi, ano, sa point of view bilang agriculture students. Actually, dream course ko yan eh. Industrial education, ako major in production technology, pero ang hilig ko talaga sa agriculture. So, kung hilig di talaga nindo ang agriculture, tapos inadalan pa nindo, you are blessed. Ako kasi ito sabi ko sa ama ko, gusto ko agriculture. Eh, from Daraga to Ginubata, narayo baga. Kung mapamasahe nga kita, magugulpi ka sa plete, kung mabiyahe ka. Pero kung mag-stay ka ngayon sa Ginubatan, sa boarding house, pagkaon, sa allowance, grabe ngayon gagastusin sa dito kakaya nun. Tapos ama ko lang ang may stable na source of income. So, mother ko, plain housewife. Dakulong kami, 8. Ako ang panganay. So, struggling financially. Ay, 14. 14 ka mo? Pampira ka? Pang 10 po. Congratulations. Pero ano po, ano naman, darakala naman ako. Oh. So, sabi ko sa ama ko, so ano nasanan ko ako? Diyan ka na lang yan sa trade. Ako ba, busat trade. Trade school yan eh. Kaya ito eh, busat school of arts and trades. Sabi, mas kaya wala kang pamasahe, makakaiswela ka. Pwede man lang ako. Pwede man, naukudan baga ang hilig. So, nagkahilig ako sa pag-drawing. Dahil yan. Pero, when it comes sa field of interest, agriculture talaga. Agriculture talaga. Ako po, di ko po talaga ano yung agriculture kasi ang ano ko po is civil engineer. Tapos yun na punta ako sa ano sa Buka kasi yun lang daw po yung my slot. Pero pasok po sa BIO para yung tuition fee po kasi yun din yung ano ko consider ko po Affordable. na affordable. Wala masyadong gastusin doon. So pag ano ko nung kinatagalan na-appreciate ko yung agriculture kasi na-realize ko na ang agriculture ay isa sa ano sa pinaka-practical na course na alam ko na talagang may income na pwede mo siya maging business in the future. Okay. Yun kaya Gari man sa na pagkamot, ano? Gari laban eh. Pwedeng matutunan, ano? Love sa friends, sa family. Pwedeng matutunan. Sisay talaga din yan may, first choice talaga agriculture. Wala po. Lahat po kami mga ano lang yun, mga parang no choice na ba kami kaya agriculture na lang. Di man, no choice. No choice. Second choice. Pwede ba makonsider nito second choice, third choice, fourth Second choice? choice po, gano'n. Second choice. Ano, actually, di man po. Nakwento ko na po last time sa inyo na pumasok ko sa accountancy pero di ako nakapasa pero happy ako. Tapos di ko po alam saan ako pupunta kasi wala man talaga akong gusto. Tapos yun po, na-realize ko na gusto ko din mag-agriculture kasi very nice, nakaka-enjoy ma-expose sa field tapos sa animals po. Kaya nag-agriculture ako. About family background, agriculture, farming, hindi, farming, Ako po. farming, farming talaga. Sa amin po, more on aquatic kasi malapit po kami sa dagat. More on aquatic, Opo. pero at least related mag-aaral sa agriculture. Opo, pero Fishery. first, ano po, hindi ko man po talaga tigwa naka-agriculture. Oh. And RT, kasi lang waitlisted. So, naganap ako ng ano po, ng open slot. Oh. Kaya napadpad sa ano. Pero kumusta Pero man yan? ano, as long as nagatagal po, like one of the reason niya nga, tig-reach out ako nung ano sa CAF, inung sa RT, like if you really want to ano ngaya, ano, to enroll, hindi ka na-enroll ngaya kasi naka-enroll ka na sa CAF. So, kung really interested ka ngaya, i-purge mo so enrollment mo sa CAF, di nga po ako na-enroll. So, so parang nag-decide naman ako. One of my reason kung nga parang di na ako nagtuloy duman is yato nga, parang nagaklase na kami and as long as nag-ulay na po, parang mas na-appreciate mo pas nagkakaroon ka ng ano, so passion po baga na ipagpatuloy na lang yan. So, kasi develop. parang nagugustuhan mo naman yato, so sabihin mo pa naman natututunan sa ano, pagkamuot po duman sa ano, so kung anong tigigilo po. Rice farm po kasi papa. Rice farmer si Papa. Parang yung papa na yung lolo, parang generation na rice farmer. So, pasalin-salin na yung responsibility sa, dahil may farmland. Opo. So basically, arong man sa ako nga, ang background ko din, ang grandparents ko,
parehas farmer. Ang lolo ko sa mother side, tenant, 11 hectares na daga sa Bulod. Oh, ang lolo ko naman sa father side, self-acquired niya sa daga niya na 20 hectares. Self-acquired niya. Kumbaga, from nothing to something. Considered na siya duman na pinakang successful na, parang sabi yung tang agri-entrepreneur na nagpara pundar siya sa daga, and then siyempre, pag mahiwas ang daga, mas nakulaan ani mo. Yan, so background ko sa father side. So nga dahil sa may daga, alangan man nakatiwangwang, dapat may magmana ka talaga sa family lineage, no? From generation to generation, dapat meron talaga nagmamana ng responsibility to productively and efficiently cultivate the land. Kasi kung walang mababuti, yung mga papakita ng interest, wala. Magiging idle ang lupa. Sayang. Oo. Kung halimbawa malawak naman yung lupa mo, at hindi mo na naaasikaso, ang tendency, kukunin siya ng agrarian reform. Ipamamahagi sa mga tenants. Kahit sarili mo po yung Kahit sarili mo yung lupa. O, kapag nakaposisyon na yung mga tenants at hindi mo na gaanong naaasikaso, yung tendency, pwede nilang i-petition sa agrarian reform to resubdivide the land para sa mga tenants. Ganon din naman yung basic principle ng agrarian reform. From hacienda to individual owners ng mga tenants. Tulad nito, hacienda to. Pero yung may-ari nito, sabihin nating mayaman at wala siyang direct na involvement sa operation, sa cultivation. Ngayon yung mga magsasaka medyo hikahos. Nakarating sa agrarian, pwedeng sabihin natin kinonfiscate kasi generally land is owned by the government, diba? Kaya tayo nagbubuwis. Tapos, yun na, sinubdivide na sa mga tenants. Kaya ito, hacienda to, more or less 50 hectares. Divided by 3. So, ilan yon? Yun ang pinabigay sa individual tenants. Kaya kapag ang lupa hindi talaga naaasikaso ng may-ari, kung sino yung nakaposisyon sa lupa, kahit tenant man siya, mayroon siyang legal na karapatan na magkaroon ng ownership base sa batas ng Pilipinas. Kaya yun ang nakakalungkot kapag diba, nag-invest yung grandparents mo ng grabe, tapos naipasa na sa mga salin-lahi, pero yung napasahan, walang heart, walang puso sa lupa, maaaring mawala yan sa'yo. May possibility na mawala yan sa'yo pag nakarating yan sa agrarian reform. Kaya dapat meron talagang isang member ng pamilya from every generation na magmamalasakit to properly, economically, cultivate the land. Kasi yun naman ang objeto ng government, maging productive yung lupa. Kailan po kayo nag-start na ngayon pong na nag-market na din po? Nag-direct market po kayo sa Nag-direct ako. Dito sa location na to, 1 year and 3 months pa lang ako. Almost, kakasimula pa lang. From Dumad sa Daraga. Doon sa Daraga, nagsimula ako mag-focus doon 2020. Yung pandemic. Kasagsagan ng pandemic, na-stranded ako sa China ng 4 months. Ano po? OFW ako dati. Sa oil and gas ako. Safety officer. And then, grabe, yun doon ko naranasan yung tinatawag na anxiety. Na wala kang ibang ginagawa, kundi kumain at matulog lang sa accommodation, sa hotel accommodation. Wala kang makausap na kaparehas mo Pilipino. Puro chick nandun. So, ang pinakang mode of communication mo lang para makarelate ka is by means of internet. Chat with the family and friends. So, ganun yung routine for 4 months. Grabe yung battle ko sa mind. Sabi ko, uwi na lang ako, magpa-farm na lang ako. So, pag uwi ko, nag-decide ako, mag-resign na lang. Hindi ko na inisip yung good future ko sa pagiging empleyado abroad. Sabi ko, mag-resign na lang ako. Focus na lang ako sa lupa. Agriculture. About po sa kita po, maganda din po ba yung kita na? Huwag kang aasa sa isang basket. If you have several eggs, do not put it in a single basket. Kaya habang may sahod ka pa, i-invest mo na. 50-50 or 3, divide it into 3. One part, family, yung mga expenditures, operation. One part naman is for savings and one part for investments. Okay, ngayon pa, nag-estudyante pa lang kayo, yung allowance ninyo, divide na ninyo yan sa 3. Dapat meron kayong savings, meron kayong para sa daily expenses, meron din kayong para sa investment. No matter how small it is. Yun ang ginawa ko nung nag-abroad ako.
for more than 10 years. Kasi yun din po kasi ang mindset ng karamihan po ng mga Pinoy Mm. na di sila nagtitake ng sa agriculture kasi tanim-tanim lang Oo daw, parang tapos mahirap tapos unti pa yung kita. dinedegrade nila masyado. Oh, so ngayon, kayo mga agricultural students, tanongin kita, ano ang opportunity sa agriculture? Yun, Employment. Employment. yun meron din papasukan din po kasi madami pong mapapasukan lalo na yung sa ibang bansa po baga. Yun. Demand po yung agriculture ngayon sa ibang bansa. Yes. Lalo na yung sa poultry. Na-inspire din po kasi ako ni Sir Janet na ibang bansa kasi yun nga kahit mahirap din yung yung kita din malaki tapos yung field mo kasi mas ma-enhance mo din doon tapos pwede mo siyang maging business dito sa Pilipinas. Okay, magayon. Kaya mo siyang ipalago kasi may ka na doon, may experience ka na doon. Correct. Maganda yung direction mo, kung ganon. Sa akin din, malayo sa akin yung agriculture, pero dahil sa field of interest ko siya. So, pinagsamantalahan ko yung income ko sa abroad para ma-establish ko yung yung 3 factors na yun. Family, expenses, yung savings, at saka yung investment. Kaya nag-put up kami ng swimming pool, ng resort. Saan po ang resort niyo? That's Pagas. Kaya yung i-earning ko sa pagiging OFW, wala sa luho. Di ba usually pag malaki yung income, lalaki din yung expectation ng family. Sige, labas tayo, punta tayo ng Hong Kong, punta tayo ng Singapore. Lalo po kung OFW. Oo. Pag may occasion sa family birthday, nako, kung saan mga magagandang restaurant. Dapat mag-aaral. Magarbo na mga Yan yung class si friend ninyo, si RJ. Never yan nakaranas ng ganong klaseng gara na celebration. So, kaya nakapunta kami ng ibang bansa, hindi. Kasi yung mindset ko palagi, how if nagkasakit ako, how if mag-close yung company namin. Kaya yung first 5 years ko, puro sa business. Walang car, walang sasakyan. Tricycle lang. Tricycle. Tricycle, 3 yung anak namin noon. Kasi si Bunso, dumating ngayon na lang. Kasya kami dyan, si Mrs. sa likod, yung 3 bata sa loob. O kaya, karga pa ni Mrs. yung Bunso, yung pangatlo namin. Sa loob. Tricycle lang, tricycle. Tapos pagawa yung resort. So, sabi ko, kahit magkasakit ako, o mawala ako, o mag-close yung company, wala na akong gaanong aalalahanin sa future ng family ko. Kasi mayroon ng source of income. Passive source of income, number 1. Passive source of income. Pag sa investing. It has to be passive. Ito, ano sa tingin ninyo? Passive ba to o active? Both. Both. Yes. Kasi sa farm kasi dito, ang plano ko is long term. Itong mga side crops na to, mga vegetables na to, wala, 3 months tapos na to eh. Ano yung pangmatagalan dito? Yung lugar. Yung lupa, nag-appreciate every year. At saka, kung mayroon kang future development, farm tourism, agritourism. So, great. Nag-shift na tayo doon sa opportunity ng agriculture. No? Maganda yung mo. Sige, take advantage of your employment. Kaya mayroon ka ng armas, yung education mo eh. Be an expert on something dyan sa field niyo. Sige, abroad kayo, walang problema, karapatan natin yan eh. Locally employed, okay din. Importante, at least mayroon trabaho. Pag-aralan mo yung sistema ng business. At saka kung ano yung kulang doon, isupply mo. Kung negosyante ka na ngayon. Diba, sa aquaculture, anong problema? Oxygenation ng tubig. O mag-invento ka ng something like paano mo ma-rejuvenate ano yung tawag niyan, ma-supplement yung kailangan ng isda na oxygen by means of plants maybe. O kaya something, a device, invento ka, i-introduce mo sa industry, negosyante ka na, empleyado ka pa lang. Diba, daming paraan para maging negosyante. So, take advantage of your employment. Tapos, yun, yung 3. Pero mas maganda pa din po kasi is yung ngayon pa lang is nag-start ka na din para yung di naman kasi lahat success yung magiging result mo. Trial and error pa rin. May mga bagay kang i-release. Hindi dapat mag-fail. Nakakatakot mag-fail. Ako muntik na akong masiraan ng ulo sa agriculture.
Kasi yung first stage ko, ininvest ko talaga yung savings na natitira para sa, sabi ko, gaganaan ko. Determined ako to profit. Tamaan ng 3 bagyo. Yung 1.5 hectares na sari-saring gulay, bagsak. Tapos ano po yung ginawa nyo para nakabangon ulit dun sa Binenta namin yung house and lot. Yung pinaka-main na kasi talaga. Kaya yan sila nakaranas sila ng mansyon. Nakarating sila doon. Yung house and lot, kaya importante yung investment. Ang bahay at lupa is an investment. Huwag niyo i-consider na sentimental item lang yan or property. Everything that you have purchased, developed is an investment. So kapag dumarating yung pamilya sa sitwasyon na wala ka ng matakbuhan at wala ka ng mautangan. Ako kasi hindi ako nangungutang sa tao. Ayoko. Nangungutang ako sa mga institusyon. SSS, Pag-ibig, banks. Doon ako nangungutang. Kasi ayoko ng utang na pinapaumaga. Ayoko ng ganun. Pag utang. Pag halimbawa every month kailangan magbayad ng amortization, magbabayad ako ng amortization. Ayoko mag-utang sa tao. Ayoko. Nakakasira ng relationship. Yes, sa true. Yun ang ayaw ko. Although nagpapautang ako sa tao, pero yung utang na pwede kong kalimutan. Kasi kadalasan, hindi naman nakakabayad. Parang bigay mo na lang. Sige, salamat. Salamat. Huwag mo nang alalahanin yun. Tulong ko na lang. Hindi ka sa'yo. na mag-expect na magbabayad. Ayun. So, ganon. Nag-invest kami sa house and lot. At sa panahon nung nagipit na talaga kami, yun ang nakaligtas sa amin. Kaya nakabili ako nitong 3 hectares. Oh, you see? From 380 square meters to 3 hectares. Actually, may iba pa kaming property aside from this. So, yung malaking bahay is equivalent to a bigger property, which is literally a form of investment. Oh, Ikaw lang po ba dito nag-work po? may worker din ako. Tapos may on-call din akong mga helpers. Ano niyo po siya gawin parang training school na i-partnership with TESDA? Ito na yan. Itong facility na to, para doon. So, i-partnership na po. Pero di pa po siya nag-start na matanggap ng student. Mayroon na akong list of requirements Yung para sa ATI. Kasi maganda din ang parang money doon pag pinartnership with TESDA. Parang Agricultural Training Institute or farm accredited by TESDA for learning site. Yan yung mangyayari bigla. Saro lang yan sa requirements. Pag-ibo pa ako duwa pa kayo ni Duman. Dahil kailangan pa ng accommodation. Ito magsiserve na tong classroom. Pero kailangan pa ng accommodation, warehouse and office. Plus toilet and bath. So, marami pang requirements. At saka yung transportation, access. Kailangan ko maayos muna yung daan papunta dito. So marami pa akong aayusin. Siguro in a span of maximum 2 years, okay na. So hindi siya gawang biro. Pero kung gusto ko madalian, pupunta na akong TESDA, pakita ko tong pang ko. May CR naman sa baba. So kahit small group lang or may parang kwan lang. Specific skill training lang. Halimbawa, urban gardening o kaya organic farming, pwede na dito. Pero kung NC level, mahihirapan pa ako. Diba, NC level 2 or NC level 3 sa agribusiness. Actually, yun ang proposal nila, agribusiness. Oo, sabagay. Pwede talaga yun sa agribusiness kasi maraming crops talaga. Pwedeng i-post mo. Change venue tayo. Ayan. Lumipat tayo ng position kasi mainit na doon. Ngayon, magta-throw ako ng question sa kanila, sasagutin nila. Para yung mga kaibigan natin dyan na nanonood, at least kahit pa baka makarating sa Department of Agriculture, Madam, Sir, yung mga nandyan. Ito, mga estudyante dito sa Bicol University College of Agriculture sa Gilabatan, Albay. Ako dati akong teacher, pero hindi ito yung field ko. Medyo malayo. Nagkataon, ito yung aking field of interest. Kaya ito na, nandito sila sa aking farm. At ito-throw ko sa kanila yung tanong, which is very practical, kung paano ma-improve ang buhay ng mga magsasaka sa Pilipinas. I am not talking about yung mga malalaking mga agri-businessmen. May mga farmers tayong mayayaman yung mga malalawak ang lupa, may mga link na silang direct sa market o kaya may sarili silang market.
Pero sa mga small farmers, tulad ng ilan sa kanila, yung parents nila ay member ng small farmers sa mga munisipyo. Tatanungin ko sila paano ma-improve ang buhay ng mga magsasaka sa Pilipinas. Let's start with, ano pangalan mo? First name lang. John Lloyd po. Si John Lloyd Cruz. John Lloyd. Paano ma-improve ang buhay ng mga farmers sa Pilipinas? For me po, paano ma-improve ang buhay ng mga magsasaka sa Pilipinas? Siguro po, karamihan po kasi sa mga farmers, especially dito sa mga rural areas po, nagtatanim lang po sila for their parang to consume lang po, para sa kanilang pangkonsumo po. Parang din na, especially po sa mga rice farmers sa ibang lugar, like nagtatanim lang po sila para pangkonsumo lang po. Siguro po, we give them opportunities po, like so tigpo-produce po ninda, pwede kitang mag ano yan, ang tawag doon, pwede kang mag-mass produce and bigyan sila kay opportunities na magbigay ng mga seedlings kunwari to produce more and to be marketed also po. And ang iba po kasi sa mga farmers is mga tenants or ano lang po. So parang caretaker or mga pinagkatiwala lang po sa kanila sa lupa. So parang hindi sila so fully na may-ari ng parang pinagsasaka nila. So possible po na like so mga other, sabi niyo po baga kanina, like pwede po so mga nakatiwangwang na lupa is i-confiscate sa agrarian reform. If possible po, like so mga may mga tenant lang na talagang willing to cultivate land, why don't we give them yung mga nakatiwangwang na sabi po natin na parang hindi naman na nagagamit, parang ganun po. Okay, thank you. Next. For me po, to improve the pabuhay ng mga farmers po is yung support po ng government sa farmers. Like, sabi niya po, yung pagbibigay ng seedlings or any farm inputs po, gaya ng fertilizers or yung Pesticide. tools, ganun po, or pesticides. Tapos, yun po. Ano yan? So, government support para sa pag-produce ng mga inputs. Opo. Since po, di ba, pag farmers is para sa mga gulod na talaga, yung parang kabundukan na talaga sila. So, parang pag mas maraming extensionist, kumbaga na tinatawag na makakapag-educate sa kanila, makakapag-share ng knowledge nila, yung parang para makapag-advance sila sa modern farming or kung ano man yung nakasanayan nilang farming. And pag na-improve yun, siguro mas mapapabuti nila yung pag-farming nila, and parang mas makikilala, mas magbe-benefit yung bansa and especially yung farmer owner talaga. Okay, magandang idea. Yung parang yun nga po. Mga extensionist po, kailangan para mas maraming extensionist, mas maraming agriculturist ang mag-educate sa farmer. Okay. Good point. Same din po doon kasi may teacher din po kami na extension worker din po. So, yung naging result po nung pag-introduce nila ng bagong technology dun sa mga farmers is yung parang hindi nila na-maintain kasi napabayaan din ng extensionist kasi yung time kasi na binigay sa kanila sakto na din kasi yun, pero yung mga farmers kasi hindi na nila na kumbaga mas gusto pa rin nila yung traditional kasi doon sila mas parang nakasanayan. Then yung modern technology na pig-introduce sa kanila is parang pinabayaan. So nabaliwala lang. Then yung para din ma-improve yung kabuhayan ng mga agriculturists or farmers kasi mas maganda is yung parang mabigyan sila ng opportunity din po na magkaroon ng sarili nilang taniman kasi mostly kasi ng mga farmers dito sa Pilipinas is nakikitanim lang talaga. Mostly nakikitanim lang. Okay, very nice. In addition po doon sa sinabi nilang, di ba, sabi po nila farm inputs, tapos land, tapos extensionist, yun doon po sila, yung sa yun, di ba, process ng farming, tapos bago po yung farming. Karamihan po nagkakaproblema ang farmers din, yung post-harvest.
Tapos sa post-harvest po, baga, doon na nagkakaproblema na lahat po ng cost, lahat ng expenses nila, hindi nababalik sa kanila. Kasi maliit yung parang binabayad sa kanila. Tapos meron baga tayo po tinatawag na middleman na sa kanila napupunta. So kung pwede po sana po yung intervention ng government na magkaroon sila ng market for them talaga, for the farmers na halimbawa sa ganitong area po, like i-call lahat ng farmers tapos sa ganitong days, yung farmers lang tapos hindi po sila mag-aano. Yung walang middleman, walang yung mga big businesses na po baga. Opo. Tapos another thing po, yung support, I mean yung transportation nila, yung may makahelp po sana baga mga mag-support sa transport nila kasi mahirap din po yung pag-transport ng nagagastusan din po sila sa pagdala ng harvest sa market. Kaya yung po nila, kumbaga parang yung cost, sakto lang, tapos yung kita nila, sobrang konti na lang, tapos kailangan pa nila bumili ulit ng bago. So, yung income po, maliit, kaya parang mahirap yung improvement kasi parang umiikot lang po. Ganun. Maganda, sa analyze ko na sa mga sinabi ninyo, para kayong isang tali ng sitaw na pinakailangan nakatali. Kasi iba-iba yung mga point of views ninyo, pero kapag pinagsama-sama, napakaganda nung proposal. Di ba? May accountant kayo. Kasi sa farming kasi, kahit sa ngayon, bago ako magpagod, mayroon ba tayo dyan? Magkano ang kikitain ko? Kung tama yun, sinabi mo una, para uso lang. Diba? Mostly, ang mga farmers nagtatanim para sa pamilya lang. Kung para lang sa pamilya, paano nyo pakikitain yung puhunan sa susunod na anihan o pagpapatanim? Mangungutang na naman siya, kaya a-assess sa DA ng libreng pataba, ng libreng binhi. Paano yung pagpapatrabaho, sarili niya na lang, busa na lang. In case of emergency, wala siyang pera. Gusto mangungutang siya, nasa-sacrifice niya yung lupa, ibibenta yung lupa o kaya isasangla. Yan ang complexity ng small farmers sa Pilipinas. Kaya kinakailangan talaga accountancy. Lahat ng puntos ninyo kapag pinagsama-sama, plus financial education, tataas ang kabuhayan ng mga magsasaka. Eliminate the middlemen. Kasi yan ang struggle ko dito sa farm. Mamimitas ako ng kalabasa. Sa market, 60 pesos ang kilo, bibilhin sa akin dito ng 15 pesos. Yun nga po. Ang layo. Kaya nagkakaroon ng parang yung mga nag-hoard din ng mga product. For example lang po sa palay, especially yung like kukuha siya sa mga middlemen like nasa 15 pesos per kilogram. Tapos pagabot sa market, wow, 55. Yan ang problema. Kaya kung kilala ninyo si Manny Piñol, yung dating DA Secretary, yun ang pinaglalaban niya. Dapat magkaroon talaga ng full terminal. Ram, yung mga magsasaka, namumroblema kung saan i-dispose yung produkto nila na medyo maayos yung presyo. So, eliminate ngayon yung middleman from farm, dadalhin ngayon sa food terminal. Yung food terminal is owned by the government. At yung gobyerno na ang mamumroblema kung saan i-distribute, saan ipapadala ng mga region yung produkto mo. So, walang oversupply. Yung kamatis mo, hindi siya babagsak, idadump na lang kasi masyado ka nang lugi sa transportation. Oh. Diba? Yun nga po, like, gusto ko lang po idagdag, like, ito nga po, like, once na, for example, parang may nakita po sa itong, balita, like, so, oversupply ng kamatis, like, tig-dump na lang sa sad na lugar, kasi, like, for example, i-travel pa ninda, mas magagastusan pa sinda sa transport kaysa so, big ninda, so, kilo, kung magkano so benta ng kamatis, mas magagastusan pa sinda so transport kaysa duman sa makita nila. And like sa to po, parang nasayang nagiging na lang po baga waste. So ning take dump din ng ning nagka-oversupply. So para po sa to, parang also kailangan din sigurong po yung mga farms i-educate on how to hindi lang pag-preserve, kundi parang mag-add ng value sa na product. Value like, adding. so, so oversupply ng kamatis, like, what if given mong tomato paste, tomato sauce, parang ganun po. So, kung ganun na paraan, mabawasan yan po, sabi niyang post-harvest losses. Like, tas magiging po yato, magiging additional. So, sino ngayon ang magte-take ng responsibility to intervene? Kasi intervention yun eh. Oh. Sino may kakayahan? Simply government. Government. Unless otherwise, halimbawa yung local government unit,
mag-coordinate na dun sa mga private entities na bibilhin yung surplus. Instead na i-dump, bibilhin yon at saka ipaprocess nila. So ang key kasi dito, dapat ma-eliminate talaga yung sobrang middlemen. Dapat yung Department of Agriculture, siguro, buhayin nila yung certain section na sila yung magmumonitor sa production ng mga farmers. O ano ba to? Magkakaroon ba ng oversupply? O sige, kami nang bahala yan. Maghahanap kami ng market. Ida-direct na natin, wala nang middlemen. Kami nang bahala sa transportation. Bibili namin sa inyo sa presyo na hindi kayo malulugi. Yun ang problema. Walang gaanong intervention. O, anong produkto mo dyan? Makaproduce ng 10 tons of kalabasa. Sa season pa ng kalabasa. So, nako, malaking problema to. Saan natin ibabagsak? Mabubulok yan. So ngayon, intervention naman ng DA. O sige, walang problema. Magko-coordinate tayo sa mga factory ng pansitan sa Manila. Magko-coordinate ako ng wing van. Ganon sana yung trabaho ng gobyerno sa DA in particular. Sila yung magko-coordinate. Ano yung gap? Bakit nalulugi si farmer? O sige, we will resolve the gap. We will provide the transportation. We will bring it to the factory in Manila para yung kalabasa mo, mabili natin ng 20 pesos per kilo. Hindi kayo lugi. Farm to factory. Hindi lang from farm to market. Kasi oversupply nga eh. Eh bakit nga kalabasa? Nagtanim kayo ng napakarami. Eh syempre yung soil condition para sa kalabasa. Yung season para sa kalabasa. Yung expertise para sa kalabasa. Alam nga naman magtanim ka ng ibang crop, hindi mo naman expertise at saka hindi fit sa lupa. Di ba? So maraming consideration. Sabi ng isang senador, because the family farmers are not competitive. Wrong. Very competitive yung farmers. Kulang lang sa intervention. So, ang role niyo, ito, closing na po ito. Take advantage ko, mga agriculture students to eh. Kayo ang magiging susi sa magandang kinabukasan ng mga small farmers pag kayo'y nakagraduate na. Ang pakiusap ko, huwag kayong, do not confine yourself to the four corners of an air-conditioned room. Maging extensionist muna kayo. Make use of your expertise, accountancy, process, surveys, inputs, and then welfare ng mga farmers. Di ba? Pag-isahin niyo yan para kayong isang walis tingting na kapag isinigid, maraming nadadala, nadumi, marami ang na-solve na problema. I hope I will not make mistakes sa prophecy ko para sa inyo. You will be big. Oh, just make use of your talents. You will be the big five. Sa agriculture, kapag pinag-combine ninyo yung mga talents ninyo. At saka sana maalala ninyo ako balang araw. Ito sa Garden of Kuya ko yung mga kaibigan. Real talk lang to, napagagandang conversation namin. Pero kulang na sa oras. Hanggang sa muli. God bless you all. Bye-bye. Ayun.